Yung manood ng Tony Rex. Ayan guys, nood tayo ng Tony Rex. Tony Rex tayo. Kahit tong kanta ko magustuhan mo. Tingnan mo tong music video na ginawa ko. Ayoko. 3 beses mo nang pinakita sa akin yan. Pangit-pangit naman. Ang ganda kaya? Pangit. Aba, sabi ko maganda. Sige na nga, panoorin ko na. Ano ba, pre? Tinutorture mo ba ako dito? At alam niyo yung steak na pantusok sa fishball, squidball tsaka kikiam? Iniisip ko dati na baka yung mga steak na ginagamit doon, gamit na. Paano kung yung mga steak na yun pala yung mga steak na nagkalat doon sa kalsada? Tapos kukunin at pupulutin ng mga magtitinda kapag wala nang nakakakita. Pero hindi ko naman sinasabi na madumi ang mga kikiam at mga fishball. Paborito ko nga yun eh. Malinis kaya yun. Pero yung steak parang hindi. At nakabili na pa kayo ng candy na basa? I mean, yung basa yung loob. Yung basa yung mismong laman niya. Paano mababasa yun? Completely sealed yun. Ibig ko sabihin yung candy na pinalod lang dun sa plastic na kapag nilulukot mo ay maingay. Yung pinilipid at inikot-ikot lang yung magkabilang tabi para maging selyo niya. Tuwing bibili ako nung dati, tapos pagbukas ko basa. Siguro nilumlog sinupsup at diniladilaan na to nung migtitinda. Tapos ibinalik uli niya sa plastic, pinilipilipit para ibenta ulit at hindi siya malugi. Yak! Parang nag-indirect kiss na rin kayo noon ng magtitinda. I mean, indirect kiss na talaga. Kaya kapag ka nakabili ka ng kending basa, itapon na yan. Grabe. Para tig-pipisong candy, dami pa sinabi. Joke lang. Malay mo nagkaroon lang ng moist doon sa loob ng candy, di ba? Nagkaroon ng pawis-pawis sa loob, kaya nagmukhang basa. O kaya malay mo nahulog lang sa arinola. Tapos pinagpag, ibinalik at sinabing, pwede pa to. Kaya okay lang kung basa yung candy, di ba? At ito naman yung patatlo. Teka, patatlo na ba tayo? Pangapat na pala. Ice cream! Hello? Is this thing on? Hey kids, do you love games? And do you love discovering things? Well, do ya? Dati kasi bumili ako ng ice cream. Siyempre hindi naman ganyan yung ice cream man. Ganito ang ice Cream sa Pinas. Tapos yung mag-ice cream, meron siyang partner. Yung pinakang assistant ng mga nagtitinda, kumbaga. At ganito yung itsura niya. Basta ganyan. So, balik tayo sa storya. Bumili na ako ng ice cream noon. At nung tinikman ko yun, napakasarap talaga. At na-realize ko na, ganito talaga ang ice cream sa Pinas. Ang sarap. May matamis-tamis at maalat-alat. At ang flavor ng ice cream na yon, yung dinurog na mani. Crushed peanuts, kumbaga. Tandaan nyo, crushed peanuts, dinurog na mani. Kaya lang, meron akong napansin. Nung naubos na yung mga bumibiling bata sa kanila, nakita ko silang nag-iintay pa ng mga bibili pang customer. At alam mo kung anong nakita ko? Yung asawa nung magtitinda, merong ninunguya. Teka. Ano yung ninunguya niya? Teka. Lapitan ko nga. At nung pinagmasdan ko yun, mayroong isang pakete ng mani sa kamay niya. At yon ang kanyang nginunguya-nguya. Teka, mukhang nagtutugma-tugma na ang mga bagay-bagay at pangyayari. Alam ko na. OMG! Alam na this. Siyempre sa sobrang tindi ko na mag-isip, kaagad ko iniisip noon na baka yung asawa nung mag-ice cream ang tagadurog nung peanut. Tapos pagkatapos niyang nguyain, bleh! Ew! So ayun pala yung flavor nung ice cream. Konting nguya-nguya lang at tapos na ang iyong pinaghirapan. Ang matindi pa niyan, merong bula-bula sa tabihan ng labi niya at maputi-puti yun. At alam niyo kung anong ginawa ko dun sa ice cream na binili ko? Secret. Kayo na bahala mag-isip ng mga mangyayari. Malay niyo, tinapon ko pala yun. O kaya, kinain ko na kasi sayang yung pera. Tsaka anong mga panahon na yun, hindi ko naman sigurado na siya talaga yung taganguya at tagagiling nung mani. Kaya ayos lang. Masarap kaya ang ice cream. Tsaka malay mo yun yung tira-tira nilang pang flavor dun sa ice cream. Ayan, napaka-judgmental mo kasi Inisip ko lang naman yun nung bata pa ako At tsaka napakalawak ng imagination ko noon. At tsaka anong inaasahan mong isipin ko nung bata ako? Na ang x square plus 2x plus 2, ikakailangan mo sa lahat ng pagkakataon? Pabili nga po ng ice cream. Alin? Yung tig 2x square plus 2? Or yung tig 4x square plus 3? Okay, lulubog na po ang sinasakyan nating barko. At para may suot ng tamang life jacket, kailangan mong isolve ang 2x square plus 39x minus 45y when x has the value of 3,996 and y has the value of 51,995. Magpapakain na lang ako sa pating. Ito pa, isa pa. Iniisip ko dati na gumagawa ako ng sarili kong music video. Kasi sa tuwing nakikinig ako ng music, nakikita ko yung sarili ko na kumakanta din. At iniisip ko rin dati na lahat ay matutuwa at hahanga sa akin. Magkakandara pa sila sa autograph ko at hahanga sila sa napakagandang kanta na ginawa ko. Kaya pumunta agad ako sa kwarto para
para sumulat ng kanta at i-publish ang music video ko para sumikat. Pero no, wala naman akong recorder, wala naman akong cellphone, tapos isang letter pa lang yung nasusulat ko, tinatamad na kagad ako. At kung natatandaan ko pa yung age ko noon, nung sumayaw kami ng mga pinsan ko ng Pudots, mga 10 years old ata ako noon. Ako kasi may dalawang pinsan at malapit kami sa isa't isa. We are the Wonder Trio. At yung isang pinsan ko na yun, mahilig sumayaw. At hindi papaawat yon sa mga sayawan. Kaya kung gagawin niyo yun mag-isa, medyo may hiya-hiya pa siya noon. Kaya pinilit niya kami noon na sumayaw din. Kami, nung isa ko pang pinsan, pinilit lang niya kami. Teka, mukhang hindi ka naman pinilit noon ah. Kusa kang sumama, nakisayaw ka rin talaga. Pilit ka dyan. At ngayon ko lang pala naisip na nakakahiya pala yun. At sa kasalan pa namin ginawa yun. At ang daming nagvi-video sa amin. At alam mo kung paano kami sumayaw? Di as usual, yung step ng budot. Paulit-ulit lang yung step namin. Tutuwad, iikot-ikot ang kamay, kikembot, at yun lang. Paulit-ulit lang, wala nang iba. At kung makakabalik ako sa nakaraan, hihilahin ko ang sarili ko papunta sa tabihan at itatali ko yun sa puno ng lukban. At sasabihin, tumigil ka dyan. Huwag kang sumayaw doon. Kumain ka dyan ng damo. At kagaya ng ibang bata, inisip ko rin at inimagine na maging isa akong superhero. Tapos lahat ng bata, I mean, girls, pagkakaguluhan ako. Be my superhero. At isa ko pang pangarap nun, matutunan ko mag-head spin. At magawa yon ng isang buong oras. Walang tigilan. Dire-diretsong head spin. Like, hello, sino ba namang may kaya mag-head spin ng isang buong oras tuloy-tuloy? Baka maligo ka na ng sarili mong suka. Dahil nisip ko dati na kapag natutunan ko yun, matutuwa sa akin ng lahat. Hahanga sa lahat sa akin. At papangarapin nila akong mamit. At ito pa ang panglima kong kabaliwan. Teka, nasa panlima pa lang ba tayo? Kanina ka pa dyan nagsasalita Teka, pansapu na ata to. At may isa rin akong naisip na kalokohan nun nung gusto ko na talagang magpatuli. Oy, insan, tinawag mo ko. Ikaw, kailan ko pa papatuli? Patuli ka na din. Ang daya niyo naman, hindi niyo pa ako sinama. Bukas ka na magpatuli. Wala na, hindi na sila nagtutuli bukas. Kasi tapos na yung Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Santo. Sa isang taon ka na lang. Nainggit ako nun. Kasi ba naman lagi nilang pinaplex yung mga ano nila. At sinasabing, oh yeah, makakabuntis na yan. At wala na silang problemahin pa. Samantalang ako, ito, namumroblema pa rin. Kaya umabot na rin ako sa pag-iisip ko noon na ako na lang kaya magtulis sa sarili ko. Madali lang naman yun At mabuti na lang ay hindi ko yon ginawa. Dahil kung ginawa ko yun, baka na-infection pa yon at nahirapan pa ako sa naging resulta. So ayun, isang taon pa rin ang inintay ko para makawala sa problema ko na yon. Pero paano nga kaya kung subscribe and like naman dyan. So, ayun mga pre, natapos ko din yung video. Ang tagal ko bago natapos. Pahirap kasi tong pahirap na modules na to. Pero wag kayong mag-alala.